Magandang araw sa inyong lahat. Muli, narito tayo upang magkaroon ng isang kapanapanabik at makabuluhang paksa hinggil sa ating asignaturang edukasyon sa pagpapakatao para sa ikalimang baita. Para sa ating work plano ang ating mga tunguhin, tayo ay magsisimula sa pangunahing gawaing safety drill, ang ating talakayan para sa araw na ito at ang ating paglalahad. Kaya kung handa ka na, magsimula na tayo. Ating basahin ang ating learning target para sa araw na ito. Ang ating learning target ay, kaya kong sumunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa aking kaligtasan. Ngayon nabasa na natin ang ating learning target, tumungo tayo sa ating pangunahing gawaing pinamagatang safety drill. Nagagamit sa ating talinong biswal, lingwistika, lohikal at pansarili at higit na paggagamitan ng ating mapanuring pag-iisip. Kung susuriin natin ang mga larawan na nakikita sa ating slide, mapapansin natin mga anak na narito ang ilang bahagi ng mga safety drill na isinasagawa sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Kaakibat ng mga larawan na ito ay nais kong itanong ang napakahalagang katanungan. Bakit nagsasagawa ng mga safety drill sa mga paaralan? Marahil iniisip ng iba, ay, Ginoo, formalidad lang yan. O dahil kinakailangan itong isagawa ng mga paaralan. Ngunit may mas mahalagang dahilan kung bakit nagsasagawa ng mga safety drill. At ang dahilan na yun ay, nagsasagawa ng mga safety drill sa mga paaralan upang magkaroon ng mga mag-aaral ng masusi at matalinong pagpapasya para sa kanilang kaligtasan. Na siya ring magiging paksa natin para sa araw na ito na pinamagatang ang pagsunod ng may masusi at matalinong pagpapasya para sa kaligtasan. Ngunit bago natin tuluyang talakayin ang paksa na ito, sagutin muna natin ang isang napakahalagang katanungan. Bakit nga ba mahalaga na magkaroon ng masusi at matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan? Bibigyan ko kayo ng ilang mga dahilan. At ang una na sa mga dahilan kung bakit ito mahalaga ay upang mapanatili nating alerto at handa ang ating mga sarili sa mga kalamidad. Bilang mga mamamayan na naninirahan dito sa Pilipinas, alam natin na sa buong taon ay may iba't ibang mga kalamidad na nangyayari sa ating bansa. Mula sa mga pagbagyo, pagbaha, paglindol, pagsabog ng bulkan, at iba pa, kung kaya't kinakailangan nating maging handa para sa kahit na anumang mangyayari sa ating bansa. Halimbawa na lamang, kapag may paparating na bagyo, maghanda ng disaster kit o disaster bag, maging alerto sa mga lugar na mababa at matubig, alamin kung saan ang evacuation centers at manood ng balita sa TV o makinig sa radyo ukol sa pagpalapit ng mga bagyo. Isa pa, kapag walang tigil ang ulan at malaki ang posibilidad na bumaha, patayin ang source o pinagmumulan ng kuryente, patayin ang kalan at tangke, lumikas sa ligtas at mataas na lugar, huwag kalimutang ikandado ang bahay at huwag lumakad sa baha, lalo na kung ito ay may agos. At isa pang halimbawa, kapag may baha na, huwag lumangoy sa baha upang maiwasan ang kapahamakan at mga sakit na maaaring idulot nito. Iwanan ang sasakyan kapag may baha. Lumayo sa mga poste at mga electrical wires sa paligid at huwag bumalik sa bahay hanggat walang pahintulot o abiso ng mga otoridad. Kung ang mga bagay na ito ay ating maisasagawa, may hahanda natin ang sarili natin sa isang halimbawa ng mga kalamidad na tumatama sa Pilipinas, ang pagbagyo at ang dulot nitong pagbaha. Ang ikaliwang dahilan na aking ibabahagi sa inyo ay direktang nakaapekto sa ating mga buhay. Dahil kung handa tayo para sa mga kalamidad, ay nagagawa nating maiwasan ang mailagay ang ating sarili sa peligro. Kung alam natin na babagyo sa isang lugar, ay huwag na tayong tumuloy
sa lugar na ating patutunguhan. Kung alam natin na pumuputok na ang bulkan, bakit pa tayo pupunta doon? Iwasan natin na ilagay ang ating sarili sa peligro. Higit pa sa ating sarili, kinakailangan din nating alalahanin. Isa pang dahilan ay upang matulungan natin ang ating mga kapwa na makaiwas sa peligro. Siyempre, hindi lang naman tayo ang naninirahan sa Pilipinas. May mga kapwa tayo, kamag-anak at kaibigan. At kung maaabisuhan kagad natin sila, ay makakaiwas din sila sa kahit na anumang peligrong dala ng kalamidad o sakuna. Ngayong napag-aalaman na natin kung bakit mahalaga na magkaroon ng masusi at matalinong pagpapasya para sa ating kaligtasan, alamin naman natin ang sagot sa katanungan na paano tayo magiging masusi at matalino sa pagpapasya para sa ating kaligtasan. Ika nga nila, ang pag-alam ay hindi sapat. Kailangan nating gamitin ang ating kaalaman. Una sa mga pamamaraan na ito, lalo na sa panahon ng pandemya na nagaganap sa buong mundo, kailangan nating sumunod sa mga alituntunin para sa kaligtasan mula sa COVID-19. Hindi ba nagkaroon na nga ng karagdagang panahon para sa enhanced community quarantine? Parami ng parami ang mga taong nahawa sa virus o sakit na ito. Kung kaya kinakailangan nating iligtas ang ating mga sarili sa pagkakaroon ng paghawa nito sa atin. Ikalawa, kagaya ng nasa larawan, maging alerto tayo at handa para sa anumang kalamidad. At ang paghahanda na ito ay nagsisimula sa pagkakaroon ng tamang impormasyon. Sumagap tayo ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsangguni sa mga paalala mula sa mga panoorin at babasahin. Manood tayo ng TV, sa balita, tayo ay tumutok, makinig tayo sa radyo para kung may kalamidad man na paparating, ay magagawa nating mailigtas ang ating sarili mula rito. Ngunit kailangan nating tandaan na kinakailangan nating maging mapanuri sa mga impormasyon na ating natatanggap. Alamin natin kung totoo ito, lalo na kung binabalak nating ibahagi ito sa ating mga kapwa. Dahil kung peligroso o delikado ang kalamidad, mas peligroso at delikado pa nga minsan ang maling impormasyon. Huwag din natin kakalimutan, malapit na ang tag-init sa Pilipinas. Magsa-summer time na. Panatilihin nating ligtas ang ating pangangatawan, uminom tayo ng tubig, at panatilihin nating malinis ang ating sarili para makaiwas tayo sa sakit na dulot ng init. Sumunod sa mga pamamaraan, ihanda ang mga kagamitang kakailanganin sa panahon ng kalamidad. Ilan sa mga kagamitan na ito ay ang tubig na iinumin natin, karagdagang pagkain na hindi madaling napapanis, ang ating first aid kit, mga flashlight at radyo na may baterya para alam natin kung ano ang nagiging kaganapan sa kalamidad na nangyayari sa ating bansa. At lalong-lalo na, kailangan nating dandaan, mga anak, sumunod sa mga panuntunan at dapat gawin sa panahon ng kalamidad. May iba't ibang panuntunan na sinusunod sa bawat kalamidad na dumarating. Kinakailangan nating malaman kung ano ang mga iyon, kagaya kapag lindol. Dapat ba tumakbo kagad tayo palabas ng bahay? Hindi ba dapat tayo mag-drop, cover, and hold hanggat hindi pa tapos ang pagyanig ng lupa? Kung tayo ay lalabas kagad sa kung saan tayo naroon, ay marahil makapagdulot pa ito ng disgrasya para sa atin. Alamin kung ano ang mga panuntunan sa mga kalamidad na nangyayari at gamitin ito sa ating buhay para sa ating kaligtasan. Kailangan natin ding tandaan, na naipapahayag natin ang pagiging responsableng mamamayan sa tuwing tayo ay nagpapakita ng matalinong pagpapasya
para sa ating kaligtasan. At higit pa rito, nagagawa nating mapahalagahan ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng may kapal sa tuwing matalino nating pinagpapasyahan ang ating kaligtasan. Dito natatapos ang ating paksa para sa araw na ito. Ngunit sa pagtatapos ng ating paksa ay huwag kalimutan, ipagpatuloy ang pagkatuto, ipagpatuloy ang mabuting pagpapahalaga at panatilihin nating ligtas ang ating mga sarili. Maraming salamat sa pakikinig. Pagpalain tayong lahat ng Diyos at magandang araw sa inyong lahat.